Bang Hilonggo. Please. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. At syempre po, nabati ko nga po pala lahat nating mga kababayan Pilipino, no? At hindi lang yan, ang ating mga viewers, followers, Happy New Year po sa inyo lahat mga kababayan para bukas. Happy New Year po sa ating mga viewers ngayon. At syempre mga kababayan, meron akong babatiin. Isa sa mga kababayan ko na nag-comment ito at nagpapa-shoutout. Shoutout ko lang po siya mga kababayan. Si Bots TV 9623 mga kababayan. Shoutout sa iyo, idol. Biglang shoutout dyan, kababayan ko sa Iloilo. No? So ito mga kababayan, yung isi-share ko po sa inyo, alam nyo ba na ito po ang kaayaw po na mabalitaan ng mga dudulis, mga kababayan, na nagagawa ko ni BBM dito sa bansa natin. At dahil kay BBM mga kababayan, nangyayari ito. Diba? Ito po ang ayaw nila mabalitaan. At ayaw nila na ma-share ito at malaman ng taong bayan na nagagawa na pabala ni BBM ito mga kababayan, na meron na palang nangyaring ganito. Na ganito na pala kataas at ganito na karaming investors ang pumasok dito sa bansa natin. Ito ang ayaw mabalitaan ng mga didiles at ayaw nila ibalita pa sa ibang kababayan natin na malaman ng taong bayan na napakaganda na nangyayari dito sa bansa natin. Ito ang ayaw ho nila ibalita sa iba, mga kababayan. Kaya, ang alam lang nila, siraan, pabagsakin ang gobyerno ni BBM. Yun po talaga yung goal ng mga didiles na yan. Pero hindi sila nagtatagumpay. Diba nga, mga kababayan, sinabi nila hanggang August ka na lang. Hoy, December na ngayon, no? Ngayon na naman, hanggang January ka na lang. Ano ba talaga? Mga dudulis. Lagi yun na lang sinasabing ganyan. Pero mukhang bumabalik sa inyo. Baka ho ang BP ninyo ay hindi na ho umabot ng 2026. Dahil sa mga kaso niya. Mga didiles. Mukha yung mga paninira nyo, bumabalik ko sa inyo eh. Kumbaga, kayo ang sumisira sa mga amo nyo. Actually, wala namang sisirain sa kanila kasi sila mismo nakikita na ng taong bayan eh. Sila na mismo sumisira sa sarili nila, hindi na ho kung sino-sino eh. Hindi na yung followers nila, hindi na yung mga supporters nila. Sila na mismo ang sumisira sa career nila. Di ba? O ito, hindi ho nagawa ng amo nila yan. Pinalago ni Noynoy Aquino ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Tapos palaguin ni Noynoy Aquino, binagsak naman ni Duterte. Mga kababayan, hindi alam kung paano palaguin ang ekonomiya ng bansa. Mga kababayan, ang alam lang, magmura na magmura. Diba? Yan lang ang alam ko ng tatay nila mga kababayan, magmura na magmura. Doon natutuwa ako mga didilis. Sobrang saya nila doon. Kapag may minumura ho ang tatay nila, tuwang-tuwa sila mga kababayan. Ha? Tingnan nyo to. Kaya nyo. Nakikita nyo yan? Kung gaano kalaking investment ang pumasok dito sa bansa natin. 4.13 trillion po ang investment na pumasok sa ating bansa sa loob ng 9 na buwan. Mula January hanggang September po mga kababayan. Ganyang kalaki. Ngayon, mga kababayan, nakikita nyo kung gaano kalaki yan. Ayan mga kababayan, ang renewable energy ay 3.7 trillion. Yan ang pinakamalaking pumasok na investors dito sa bansa natin, ang renewable energy mga kababayan, na merong 3.7 trillion na halaga mga kababayan. So yan kasi, mga kababayan talaga, ang number 1 na pangangailangan din ng bansa natin, ang renewable energy. Kasi siyempre, dito sa bansa natin, kapos tayo ng kuryente. So ngayon po ba, nakakaranas pa tayo ng brownout, mga kababayan? Parang wala na kasi pa. Dati, nung nakaraang taon, meron pa eh. Parating yung Pasko, nagkakaroon ng brownout. So titingnan natin ngayong taon na to, kung magkakaroon pa ba ng brownout, mga kababayan. Kasi alam nyo, yan talagang inaano ni BBM. Kailangan may sapat na supply na kuryente ang bansa natin. Kasi alam nyo ko bakit.
Malaking bagay po kasi yan mga kababayan para sa mga manghikayat, sa mga investors mga kababayan, sa mga mayayaman negosyante sa ibang bansa. Kasi mga kababayan, kapag mga kababayan, ang investors makita nila na medyo kapos sa kuryente ang isang bansa, so mag-aalangan yan sila na mag-invest mga kababayan. Naalangan sila na isugal yung pera nila. Kaya si BBM, talagang inuuna niya yung renewable energy mga kababayan. At tingin ko ata bubuhayin din po ang nuclear power plant mga kababayan sa Bataan. No? Yun lang yung nababalitaan ko. So wala pa naman na eksaktong update kung talagang itutuloy, pero tingin ko itutuloy mga kababayan kasi malaking bagay din po ang nuclear power energy mga kababayan. Kasi sa ibang bansa, Japan, meron naman mga malalaking bansa, meron nga eh. So tayo lang wala. No? O sana magkaroon tayo dito para talagang matapyasan at bumaba ang singil ng kuryente dito sa bansa natin. Pangalawa naman mga kababayan ay ang digital infrastructure mga kababayan na mayroon pong 346 billion mga kababayan. At ang pangalawa naman ay ang food security na mayroon pong 4.14 billion. So ang manufacturing naman mga kababayan na mayroon pong 29.61 billion. So yan po kalaki ang mga investment na pumasok dito sa bansa natin ngayong kapanahunan po ng sa ngayong 2024 po mga kababayan. At alam niyo ba mga kababayan, sa 4.13 trillion mga kababayan ay mayroon po itong 126 na project mga kababayan na inaprubahan ng Greenland mga kababayan mula January hanggang September 25. Ganyan po kalaki. So 126 na project po mga kababayan. Yung halaga ng 4.13 trillion na investment dito sa bansa na pumasok. So ganyan po kalaki mga kababayan. Biruin nyo yan kung gaano kalaking bagay yan sa bansa natin. Lalo-lalo na itong mga renewable energy mga kababayan. Nga number 1 na pangangailangan talaga ng bansa natin ang renewable energy para magkaroon tayo ng sapat na supply ng kuryente mga kababayan. So katulad na lang yung solar energy sa Nueva Ecija. Nakaka-inaugurate lang po ni BBM mga kababayan na ilang ektarya yun. No? Solar energy yun mga kababayan. So napakalaking bagay din yun mga kababayan para mag-supply din ng kuryente mga kababayan dito sa bansa natin. Kaya pag ganyan na ganyan ang nangyayari sa bansa natin mga kababayan, talagang baka pwede extend na lang si BBM mga kababayan. Para tuloy-tuloy na po ang paglago ng bansa natin. Kasi pag nagpalit na naman tayo ng administrasyon, mga kababayan, hindi natin alam kung yung nagagawa ba ni BBM ay itutuloy nila o susundan ba ang yapak ng ating Pangulo, mga kababayan. At yung papalit talaga ay kasing galing ni BBM, manghikayat ng mga investors, mga kababayan. Kaya sana mga kababayan, hiling ko sana mga kababayan na sana tuloy-tuloy na lang si BBM. Ako, mga kababayan, marami na namang iiyak dyan pagka nagtuloy-tuloy po ang serbisyo ni BBM is mas lalong iiyak ko yung mga didilis. Ngayon pa nga lang na 6 years termino ni BBM, umiiyak ko yung mga didilis mga kababayan at na silang pabalikin yung kanilang amo. Gusto na nga nilang pa-resignin si BBM, Kala mo parang sila lang yung bumoto at pumili kay BBM. At sila lang yung tao dito sa bansa, Yung mga didilis lang, mga kababayan. Dito nyo, nagpi-people power sila. Hanggang ngayon wala, panawagan nila, wala pa rin nangyayari. Gumamit na sila ng mga bata, wala pa rin nangyari. Hindi pa rin sila nakahikayat. Kasi wala nang naniniwala sa kanila dahil nagsisilabasan ng mga baho ng amo nila. Yun talaga yung totoo, mga kababayan. Tulad na lang, Diba, nagawa niya ba ito sa panahon niya? Hindi. Hindi niya ito nagawa mga kababayan, kaya tingin ko naiinggit sila ngayon dahil mga kababayan, nakikita nila si BBM, pinapalago ang ekonomiya, pinagsasabay ang mga project mga kababayan, tinutuloy ni BBM, mga project,
Hindi din nila nakikita ang mga proyekto ni BBM, mga kababayan. Sinasabi nila na wala daw proyekto si BBM. Hindi totoo yun. Ang mga flood control ni BBM, meron din, mga kababayan. Pero pinapakalat nila, wala daw yung flood control ni BBM, mga kababayan. Napakarami po. Kasi alam nyo, hindi lang ho kasi yung flood control ni BBM, hindi lang ho dito kung saan area yung sinasabi nyong binabaha, kundi buong Pilipinas po, mga kababayan, yung flood control ni BBM. Di ba nung sinasabi nila na sana daw, sabi nga ni BBM sa kanila sige, imbestigahan nyo ang flood control. Willing si BBM na imbestigahan yung flood control, biglang tumahimik yung mga didilis, yung mga kababayan, hindi na hinanap yung flood control. Naghanap na naman ng bagong issue na ibabado sa ating Pangulong BBM. So, mga kababayan, yung mga didilis talaga naghahanap ng issue yan na ibabato kay BBM. So, yun nga lang, mga kababayan, ngayon, meron nang isinusulong po si Representative Barbers ng Siargao, mga kababayan, na imbestigahan ang mga vloggers na naninira sa gobyerno dahil ito daw ay pugo money, mga kababayan, nagagaling sa pera ng pugo ang binabayad sa kanila para lang manira sa gobyerno. So ingat kayo, mga didis vloggers dyan. Ingat-ingat po, baka masampulan kayo. Mahirap po maghimas ng rihas, mga didiles. Tapos sasabihin nila kay BBM daw, ngayon sa panahon ni BBM, si BBM daw ang sumisira sa reputasyon ng bansa. Hindi si BBM ang sumisira sa bansa natin, kundi ang past administrasyon. Yun po talaga ang sumira ng bansa natin dahil utang ng utang na walang nangyayari. Si BBM nag-uutang pero nagbabayad. Mga kababayan, taon-taon ho. Nagbabayad ho si BBM ng 2 beses taon-taon sa mga utang. Nag-uutang si BBM pero, mga kababayan, tingnan nyo yan kung sino ang pinakamalaking utang dyan. Di ba nga si Duterte, tingnan nyo, napakataas. Tingnan nyo kung sino ang pinakamalaking utang dyan ngayon. Di ba? Ayan, tingnan nyo. Simura kay Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria, tumaas kay Gloria. Sin talaga sila ni Duterte ng utang, mga kababayan, si Gloria. Kay Noynoy, bumaba kay Noynoy. So kay Noynoy kasi tumaas din ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. So mababa din ang pagbuha ng utang din yung panahon na yun, mga kababayan. So nung kay Duterte talaga, grabe, mga kababayan. Walang-wala kayo. Tingnan nyo naman, bumulusok. Ngayon naman, bumaba kay BBM. Tapos sabihin ho ng mga didilis, si BBM daw sumusira sa bansa. Si BBM daw ang nagbabaon sa utang ng Pilipinas. Tingnan nyo ha. Ayan, mga didilis, nakikita nyo ba yan? Kung gaano kalaki yung inutang ng amo ninyo. Tapos kay BBM, kung gaano kalaki yung kay BBM. Oy, mga didilis, si BBM po nagbabayad po ng utang ng Pilipinas. Yung amo nyo ba nagawang magbayad ng utang ng Pilipinas kahit ganun kalaki yung inutang niya? Saan napunta yun? Sa bel-bel-bel? Asan ang natapos? Mga kababayan, si BBM, kahit ganyan kalaki yung utang, pero, mga kababayan, nakakapagpagawa ng project. May mga proyektong natatapos na ngayon napapakinabangan na ng tao. Yung mga flood control niya ngayon, napapakinabangan na. Yung niya, mga kababayan, yung dito, yung project rin dito sa may Esplanades, napapakinabangan na rin ng tao kahit hindi pa total tapos. Mga kababayan, pero may mga area na po na pinapapasyalan talaga, mga kababayan, na malawak na rin at napakaganda at maraming namamasyal gabi-gabi. Di ba? Tapos meron pa nagkomento, mga kababayan. Sabi nila, si BBM daw, na niya na daw, natupad niya na daw yung pangarap niya na makahigante sa Pilipinas dahil sa ginawa daw sa pamilya nila. Naku, mga kababayan, kung ginusto ni BBM maghigante, yung mga tao na nang-api sa kanya nung panahon na yon, yung mga Aquino. Pero nakikita nyo ba, nagiganti sila? Kinasuhan ba nila? Wala. Di ba nga, nag-uusap pa sila ni Bam Aquino. Yung mga dilawan. Kasi si BBM, ayaw na ni BBM ng away-away. Kasi, magkaisa lang tayo ng bansa Ang gusto ni BBM, magkaisa, magtulungan. Paano unad ng bansa kung nagkakagulo at nagkakasira-sira tayo, mga Pilipino? Mga didilis kasi kayo, hindi nyo makita yun Ayaw nyo ng ganun. Dapat antayin nyo ang 2028 kung talagang malakas kayo at marami kayo. Antayin nyo 2028, kung 32 million talaga kayo, antayin nyo ang 2028.
Yun lang yung mga kababayan. Para patunayan nyo kung marami kayo. Maraming salamat to at magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.